Ito. Nag-aalaga sila ng masasamang cultivator. Sino Rune? Ang batang iyon mula sa pamilya Su. Nuh! Huwag kang lalapit. Ina. Huwag. Ama, imulat mo ang mga mata mo at tingnan mo ako. Nagtatago ang pamilya Su ng masasamang cultivator. Ayon sa mga alituntunin, lipulin sila kaagad. Kalokohan mo. Ikaw ang nag-aalaga sa buong pangkat ng mga halimaw na yon. Ang patay lamang ang tunay na nananahimik magpakailanman. Tigilan mo na ang pagpupumiglas. Bumaba ka at samahan mo ang iyong ama. Ano ka bang nilalang? Mag-ingat ka sa pananalita mo. Ano ang ibig mong sabihin sa nilalang? Wala ka bang modo? Hindi ba't isa kang pusa, paano kang nakapagsasalita? Ang dami mong satsat. Basta buhay ka pa, ayos na yon. Nasaan ba ako, bakit ako narito? Ito ang lugar na tinitirhan ko. Nahulog ka mula sa itaas. At eksaktong bumagsak sa tapat ng pinto ng bahay ko. Patay na ang ama at ina ko. Pinatay niya ang buong pamilya ko. Alam ko. Nakita ko ang lahat. Nakita mo. Kung ganoon, bakit? Anak, matagal na kitang hinihintay sa yungib na ito. Mas masalimuot ang ilang bagay kaysa sa inaakala mo. Ayusin mo muna ang paghinga mo. Huwag kang mamamatay rito. Bukas ko na ipapaliwanag sa'yo. Sino ka ba talaga? Bakit ka narito sa ganitong lugar? Ang pangalan ko ay Xuetuan. 7 salinlahi ko nang binabantayan ang pamilya Su. 7 salinlahi, binantayan mo sila ng 7 salinlahi. Noong gabing iyon, nang si Yuanshan. Nang lipulin niya ang buong pamilya ko. Bakit mo? Naiselyo ako sa loob ng yungib na ito at hindi makalabas. Ang selyong ginawa ilang daang taon na ang nakalipas. Hindi ko ito basta mababasag dahil lamang sa gusto ko. Ngunit mapalad ako dahil nahulog ka rito. Ang dugo ng pamilya Su ay umaalingaw kasabay ng selyong ito. Pagdating mo, nayanig ang selyo. Kaya ngayon ay makalalabas na ako. Kung ganoon, matutulungan mo ba akong patayin si Yuanshan? Sarili mong paghihiganti, sarili mong gawin. Pero napakalayo ng antas niya sa akin. Wala talaga akong laban sa kanya. Huwag kang magsalita ng napakaaga. Damaing mabuti ang iyong antas ng paglilinang. Gitnang bahagi ng Foundation Establishment. Kailan pa ako nakalusot sa antas na ito? Nang iniligtas kita kagabi. Itinulak kita ng kaunti. Ituring mong nakasakay ka sa agos ng swerte. Ang kasalukuyan mong antas ng paglilinang. At sa tulong ko, sapat na yon para harapin si Yuanshan. Tara na. Ngayon na tayo alis. Bakit nagmamadali ka? Lumabas muna tayo at alamin kung ilang tauhan ang inilagay niya. At kung ilang hanay ng depensa ang mayroon. Kung susugod ka agad para ka lang nagpapakamatay. Hindi iyon paghihiganti. Iyon ay libreng kamatayan. Hayop ka. Nakikipagsabuatan sa masasamang cultivator. Napakagaling mong kasabwat ng masasamang cultivator. Huwag kang padalos-dalos. Hindi pa panahon para makipaglaban. Narinig mo ba? Patay na rin daw ang batang iyon mula sa pamilya Su. Nahulog siya sa bangin at ni ang bangkay niya ay hindi matagpuan. Karapat-dapat sa'yo. Nakikipagsabuatan sa masasamang cultivator. Sinong magkakaroon ng magandang wakas? Personal itong ginawa ni Elder Qi. Kung gayon, walang duda. Malinis at mahusay. Alamin muna natin kung ilang tao ang inilagay niya sa likod na bundok. Kung susugod tayo ngayon at mapalibutan ng 20 tao. Hindi na yon paghihiganti. Kusang pagsuko na yon sa kamatayan. At masasayang pa ang espiritual na lakas ko. Alam ko. Kaya kong magtiis. Isinara ni Yuanshan ang likod na bundok. At nagdagdag siya ng mga nagrorondang bantay. Sinisira niya ang mga ebidensya. Paano naman ang masasamang cultivator sa ipinagbabawal na lupain? Naasikaso na ba niya ang mga yon? Nandoon pa rin. Ramdam ko ang napakakapal na aura. Humanap tayo ng paraan para ilantad ang mga masasamang cultivator na yon.
Kung hindi, walang maniniwala sa akin. May utak ka rin pala kahit kaunti. Mamayang gabi, sisilipin ko muna kung paano niya inayos ang depensa sa likod na bundok. Inutusan tayo ni Elder Key na bantayan ang likod na bundok. Ano ba talaga ang binabantayan natin? Hindi ba nalipol na ang lahat ng masasamang cultivator? Sino ang nakaalam? Ano man ang mangyari, sundin na lang natin ang utos. Kahit paano, humingi tayo ng dagdag na isang espiritual na bato bilang kabayaran. Matulog ka na. Ayos naman. Hindi naman ganoon kalaki ang ingay. Talagang isinara niya ang likod na bundok. Huwag mong sabihing may kung ano sa likod na bundok. Mas makapal ang halimaw na aura mula sa direksyon ng ipinagbabawal na lupain. Baka may halimaw na malapit nang magpakita sa mundo. Ano man iyon. Suriin muna natin ng palihim. Walang kahit anino ng tao sa malungkot na lugar na ito. Kailangan pa ba nating libutin ito ng 3 ulit buong gabi? Bawasan mo ang reklamo. Pagkatapos maghanap, umuwi agad tayo at matulog. Hindi nila tayo nakikita. Itim na aura. Puno ng itim na aura ang buong likod na bundok. Hindi mo rin yun nakikita. Ramdam ko lang na may kakaiba sa aura roon. Pero hindi ko nakikita ang itim na aura na sinasabi mo. Ano man iyon. Tiyak na nasa loob ng ipinagbabawal na lupain ang sagot. Sa ilalim nito, ilang nilalang kaya ang naroon? Hindi bababa sa 30. Ilan lamang sa paligid ang nakita natin noong nakaraan. Nakatago sa ilalim ng lupa ang tunay nilang pangunahing puwersa. Hindi ko kayang labanan ng mag-isa ang 30. Sino bang nagsabing labanan mo sila? Gamitin mo ang isip mo. Nakakonekta ba ang ugat ng espiritual na bato sa teritoryo ng ipinagbabawal na lupain? Balak mong pasabugin ito. Maraming dumi ang ugat ng espiritual na bato. Kapag tinamaan, magkakasunod itong sasabog. Kung sapat ang lawak ng palibot, kaya nitong gumuho ang buong populasyon. Mabaon sa loob ang lahat ng masasamang cultivator. Buhay man o patay, ilalantad silang lahat. Alam mo ba kung gaano kalakas ang magiging ingay matapos ang pagsabog? Magugulantang ang buong sekta, mula ulo hanggang paa. Iyon mismo ang gusto ko, ang maparito ang lahat para sumaksi. Kapag nakita nila mismo, hindi na makapagsisinungaling si Yuanshan. Napag-isipan mo na ba ito ng mabuti? Kapag pinasabog mo ito, wala nang balikan. Wala na talaga akong babalikan simula pa noon. Sumyuhi. Hindi ba patay na siya? Ang nalalabing masamang cultivator. Bilis, hulihin siya. Sino ang masamang cultivator? Kayo na mismo ang tumingin. Nag-aalaga ang ipinagbabawal na lupain sa likod na bundok ng mahigit 30 masamang cultivator. Ang utos na ito ng pagsasara ay personal na ginawa ni Yuanshan. Noong araw na yon, hindi sinasadya kong nakita siyang nagpapakain sa mga masasamang cultivator. Ngunit ako pa ang pinaratangan niyang nag-aalaga ng masasamang cultivator sa pamilyang Su. May masasamang cultivator sa ipinagbabawal na lupain ng sekta niya. Kailan naging karapat-dapat ang angkan Suko? Na basta-basta na lamang makapasok sa ipinagbabawal na lupain ng sekta. Isang utos lamang. Kahit sino ay maaaring pekin yon. Ikaw na takas. Tumakbo ka rito at walang habas na pinaratangan ang aming pinuno. Kung may hindi naniniwala, pumunta kayo ngayon sa likod ng bundok at maghukay. Tingnan natin kung peke yon. Malalaman niyo agad. Ikaw mismo ang sumabog sa likod ng bundok. Ikaw mismo ang nagbaon sa masasamang cultivator doon. At ngayon, kinakagat mo ang kamay na nagpalaki sa'yo. Sa ganitong kapangit na pagbibintang, sa tingin mo ba maniniwala ang mga alagad ng sekta? Ngunit, ang tatak sa utos ng pagsasara na ito, ay tunay na kay Elder Key ito. Naniniwala ba kayong isang takas na wala nang mapuntahan? O sa akin, na buong tiyagang nagturo sa inyo sa loob ng 40 taon. 40 taon. 40 taon akong naging tusong matandang soro. Pinatay niya ang buong pamilya ko, 37 katao. At ginawa niya iyon na kasinggaan lamang ng pagyapak sa langgam. Malaya siyang nagsisinungaling at nagbabaligtad ng katotohanan. Mga kawal, dakpin siya. Kayong lahat. Ano ba ang ginagawa ninyo? Bakit nakatulala kayong lahat? Ano ang ibig sabihin nito, pati mga alagad mo ay nagdududa sa iyo? Impossible. Ha 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 ha. Hindi ko ito inakala. 40 taon ko kayong inalagaan. Ngunit mas kapaki-pakinabang pa ang ilang masasamang nilalang niya kaysa sa inyo. Dahil ganoon pala. Wala nang saysay ang patuloy na pagtatago.
Sino ang gumising sa akin? Panginoon, isang alagad po iyon. May pumasok na ng walang pahintulot. Hindi na mapipigilan ang sitwasyon. Kawili-wili. May natitira pa palang dugo ng angkansu sa mundong ito. Ano ka ba talaga? Panginoon, hindi maaaring mabuhay ang taong ito. Napakarami na niyang nalalaman. Kung hindi siya alisin, walang katapusang magiging suliranin ito. Napakahina. Walang kawili-wili rito. Tinawag mo ako dahil lamang dito. Panginoon, may isa pa pong bagay. Ang mga inutil kong alagad. Umaasa akong kumilos kayo. Burahin niyo ang kanilang mga alaala. Sa wakas, dumating ka rin. Kawili-wili. Talagang kawili-wili. Hindi ito lugar para maghasik ka ng gulo. Bumalik ka sa lugar na dapat mong kinaroroonan. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Pamilyar ang matandang ito. Parang nakita ko na siya. Alam ko na. Siya ang ninuno ng pamilyang Song sa lungsod ng Ning. Pero bakit siya pumunta sa aming sekta? Kung ganoon siya, may tsansa ba siyang manalo? Natural lamang. Nasa huling yugto siya ng Golden Core. Baka nasa yugto na siya ng Nascent Soul. Siguradong panalo siya. Nakalas ka na naman pala sa isang antas. Bilis, tumakbo ka. Kapag hindi ngayon, huli na ang lahat. Tumakbo ka. Saan ka naman tatakbo? Mauna ka na. Iyan walang sinuman ang makakaalis ngayon. Iyan walang sinuman ang makakaalis. Ang angkan ng Vice. Hindi ba tuluyan na silang naglaho? May natitira pa. Sapat na yon para mapatay ka. May ibig sabihin ka ba? Buhay mo ang isinusugal mo. Swetuan. Sapat na, bumalik ka na. Kapag ipinagpatuloy mo pa ito, mauuna kang bumagsak kaysa sa akin. Tama na ang satsat. Kung may kakayahan ka, ipagpatuloy mo. Tama na. Huwag ka nang lumaban. Bumalik ka na. Nakikiusap ako, bumalik ka na. Hanggang sa muli. Swetuan. Hoy. Huwag mo akong takutin. Swetuan. Binata. Tumakas si Yuan Shan habang nagkakagulo sa laban kanina. Ngunit huwag kang mag-alala. Bubuhayin ko siyang mahuhuli. Maraming salamat, nakatatanda. Ang nasa bisig mo. Isa ba siyang nilalang mula sa sinaunang lahi ng mga halimaw? Kilala siya ng nakatatanda. May isang bagay akong ipapaalala sa iyo. Kapag nawala ng espiritual na lakas ang isang sinaunang nilalang, tuluyang maglalaho ang kaluluwa nito sa loob ng 3 buwan. Kapag lumampas ang tanim na ito, kahit dumating pa ang isang immortal, wala na siyang magagawa. Alam ba ng nakatatanda kung paano ito maibabalik? Nabalitaan kong may isang Tiangsin Lotus na tumutubo sa pinagtagpuan ng mga espiritual na ugat. Maaari nitong pansamantalang gisingin. Ang talino ng lahing Vice, makabibili ito ng panahon para sa kanya. Ang pinagtagpuan ng mga espiritual na ugat. Napakabihira ng bagay na ito. Sa loob ng halos 100 taon. Sa black market lamang sa ilalim ng lungsod ng Ming ito lumitaw. 3 buwan na ang lumipas. Tumigil ka, ano ba ang ginagawa mo? Isang malayang cultivator. Pumarito ako upang bumili ng gamot. May pahintulot ka bang dumaan? Ang pahintulot na dumaan? Wala. Kung wala kang pahintulot, dumaan ka sa kanan at magparehistro roon. Ang bayad sa pagpasok sa lungsod ay 10 mababang uri ng espiritual na bato. Hindi mo alam ang mga tuntunin pero naglakas loob ka pang pumunta rito. Nauunawaan ko. Pumasok ka na.
Ulitin ko ang mga tuntunin ng lungsod. Ang pakikipag-away ay may multang espiritual na bato. Kung manggugulo ka, diretsyo ka sa kulungan. Huwag kang maghanap ng gulo. Napakalaki ng lungsod ng Ning na ito. Kailangan nating kumilos agad. Marami ring matang nakamasid sa paligid. Mukhang hindi ito magiging madali. Setuan. Masyado kang kapansin-pansin. Gusto kong pumasok para bumili ng ilang bagay. Ilabas mo ang iyong pahintulot. Anong pahintulot? Ang pahintulot mula sa 3 dakilang pamilya. Kahit alinman sa kanila. Kapag mayroon ka ng isa, papapasukin kita. Kung wala, huwag kang nakaharang dito. Espiritual na ba to, pwede ba? Kahit magkano, mapag-usapan natin. Hindi kami tumatanggap ng bariyang pilak. Ang tuntunin ay tuntunin. Hindi lahat ng bagay ay nalulutas ng pera. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik. May mga taong nakapila sa likod mo. Kapatid, unang beses mo ba sa lungsod ng Ning? Kanina ka pa paikot-ikot dito. Sino ka? Ang pangalan ko ay Xutao. Gusto mo bang pumasok sa ilalim na lungsod? Madali lang iyan. Ako na ang magdadala sa iyo sa loob. Bakit mo ako tinutulungan ng walang kapalit? Ano naman ang pakay mo? Wala namang ganoong pakay. Sa tingin ko, bagong salta ka rito, kapatid. Napakaraming tuntunin sa lugar na ito. Kung walang lokal na gagabay sa iyo, mahihirapan kang kumilos. Ituring mo na lang na pakikipagkaibigan. Maliit na bagay lang iyon. Kung gayon, maraming salamat. Anong gamot ang hinahanap mo sa lungsod ng Ning, kapatid? Sabihin mo sa akin. Matagal na akong namumuhay rito. Marami akong kakilala. Itatanong ko kung saan makakahanap. Tianjin Lotus. Hindi mura ang bagay na yan. Anong karamdaman ang gagamutin yan, kapatid? Isang matagal ng karamdaman. CJ, hindi ko na itatanong ang hindi dapat itanong. Ituring mo na lang akong madaldal. Tingnan mo. Hindi ba napakagandang pagkakataon nito? Sakto, may dumating na paninda. Bumalik ka rito pagkalipas ng 3 araw. Simula sa 500. Sapat ba ang dala mong espiritual na bato, kapatid? Sapat. Kung ganoon, kampante na tayo. Sasamahan kitang pumunta sa araw na yon. Siya nga pala, kapatid. Ano ang dala mo sa dibdib mo? Kanina ko pa yan gustong itanong. Karga-karga mo ito buong oras. Pusa ba yan? Hindi pangkaraniwan ang tindig nito. Saan mo nakuha? Napulot ko sa gilid ng daan. May napupulot bang ganitong uri ng pusa sa gilid ng daan? Talagang pambihira ang swerte mo, kapatid. Wala na yon. Tumakas na ang tao. Hindi ka naman niya nasaktan. Matulog ka na. Kapatid Naksu, kay laki ng pagkakataon. Ibig ko sanang yayain kang uminom ng tsa. Talagang nagkataon nga. Bakit may oras ka ngayon, kapatid? Hindi ka ba pupunta sa botikang panlibot? Nahanap ko na ang Tianjin Lotus. Maghintay ka na lang ng ilang araw bago pumunta sa subasta. Ano ang nangyari sa braso mo? Nakatali ito ng benda. Nasugatan ako ng di sinasadya habang nagsasanay kagabi. Wala namang malubhang nangyari. Ganito ang inabot mo sa pagsasanay. May dugo pa sa benda. Hindi mukhang maliit na sugat yan. Wala talaga itong problema. Hindi ko lang napigilan ang lakas ng kamay ko. Magpahinga ka ng 2 araw at gagaling din yan. Huwag mo akong alalahanin, kapatid. Siya nga pala. May sasabihin ako sa'yo. Kagabi, may magnanakaw na pumasok sa tinutuluyan kong bahay panuluyan. Pumasok siya sa bintana sa kalagitnaan ng gabi. Magnanakaw. Napakahina naman ng seguridad sa lungsod ng Ning. Ayos ka lang ba? May nawala ba sa'yo? Nakapaglatag ako ng maliit na espiritual na pormasyon ng maaga. Tinapon nito palabas ang magnanakaw. Nasugatan ko pa ang isang braso niya. Pero mabuti na rin. Kanang kamay niya ang nasugatan. Kaliwa naman ang sayo. Kung hindi, akalain kong si kapatid Naksu ang taong iyon. Hahaha. Magulo ang lungsod ng Ning, halo-halo ang tao rito. Mag-ingat ka ng higit sa gabi, kapatid. Mag-iingat ako. Sige, hindi na kita guguluhin, kapatid Naksu. Sa araw ng subasta, kailangan ko pa ng tulong mo para makapasok. Magkita na lang tayo noon.
Pagdating ng oras, hahanapin kita sa tuluyan. Kung may makipagtaasan sa iyo ng alok mamaya, huwag kang magmadali. Ako na ang tutulong sa iyo na pigilan sila. Marami sa bulwagang ito ang nakakakilala sa akin. Kapag binati ko sila, titigil na sila sa pagtaas ng alok. Bagaman mababa ang panimulang presyo ng bagay na ito. Bihira ito at napakahalaga. May ilan niyang kahit walang dakilang halimaw sa kanilang pamilya ay nais pa rin itong makuha. Upang maiuwi at maipagmalaki bilang koleksyon. Hindi ba? Kung ganoon, maraming salamat kapatid Su. Isang Tianxin Lotus. Napakataas ng uri. Panimulang alok, 500 mababang uring espiritual na bato. Ang bawat dagdag ay hindi bababa sa 50. Kung interesado, itaas ang iyong karatula. 500. 550. 600. 700. 700 sa ikalawang pagkakataon. 800. May tataas pa ba? 800 sa unang pagkakataon. 830 sa ikatlong pagkakataon. Tapos na ang bentahan. Binabati kita, Ginoo. Binabati kita, kapatid. Sa 800 lang, nakuha mo na. Karaniwan, ang bagay na ito ay hindi makukuha ng wala pang 4 o 5,000. Mabuti na lang at tinulungan ako ni kapatid Su. Kung hindi, mahirap nang sabihin kung makukuha ko ito. Haha, walang anuman. Munting tulong lamang iyon. Tratuhin mo na lang ako ng isang baso ng alak mamayang gabi, tabla na tayo. Sige, ako ang manlilibre mamayang gabi. Bakit walang naging epekto? Hindi dapat ganoon. Malinaw na malinaw ang nakasulat sa lumang rolyo. Dapat gisingin ng Tianxin Lotus ang espiritual na kamalayan. Bakit walang silbi? May tao. May nakamasid. Suetuan. Naririnig mo ba ang sinasabi ko? Nagising ka. Isa ka nga talagang pambihirang dakilang halimaw. Ginoo, atake ba tayo? Sige, umalis tayo. Tandaan mo. Huwag mong sasaktan ang munting kapatid ko. Opo, Ginoo. Sigurado ka bang mga tauhan ni Xutao ang nakamasid sa atin kanina? Hindi lamang sila. May ibang nangialam sa bulaklak. May makapangyarihang aura sa paligid. Hindi iyon kayang gawin ng isang nasa antas ni Xutao. May ibang nangialam sa Tianxin Lotus. Kaya pala walang bisa. Hindi naman lubusang walang silbi. Ang espiritual na lakas nito ay pinipigilan ng kung anong bagay. Masyadong malubha ang mga sugat ko. Kailangan kong magpagaling ng tahimik. Kahit 7 araw man lamang. Mukhang masama ang pakay ng mga taong nasa paligid. Mag-ingat ka. May ibang nangialam sa Tianxin Lotus. Bukod kay Xutao, maaaring may iba pang nagtatago sa dilim. Mga taong mas mataas ang antas kaysa kay Xutao. Lumabas muna tayo ng lungsod. Sa loob ng 7 araw na ito, ipagtatanggol kita sa abot ng makakaya ko. Umalis ka na, umalis ka, umalis ka. Sa mga araw na ito, walang sinuman ang maaaring pumasok o lumabas. Maayos naman ang lahat ng dumating tayo. Hindi na tayo makababalik. Ngayong narito na tayo, dito muna tayo mananatili. Magtago. Ang angkan ng Baais ay isa palang lahi ng mga pusang puti. Kaya pala ganoon na lamang ito pinahahalagahan ng Ginoo. Isang inapo ng Baais. Sa wakas, dumating na rin. Kaya pala si Song ang pinuno ng pamilya. Gusto mo rin ba ang Baais na ito? Kukuha lang ako ng isang patak ng dugo sa puso. Mukhang gusto ni Xu Gongzi na ang kinin ito ng mag-isa. Buti na lang, mabilis akong nakatakas. Kung hindi, baka tapos na agad ang lahat. Heh! Ikaw. Araw-araw mo akong pinapahamak. Balang araw, papainumin kita bilang handog.
Kapatid, bakit ka biglang nagka-interes na mag-imbita ng inuman ngayon? Noong huling nagbanggit ka tungkol sa pagbili at pagbebenta, sinabi mong ikaw ang mag-imbita. Nakakahiya naman kung lagi kitang kinukulit. Ang bait mo naman. Tungkol naman sa Tianjin Lotus, ano ang balita? Kumusta na ang pusa mo? Wala pa ring reaksyon. Pero tunay na Tianjin Lotus yan. Hindi ba dapat may reaksyon man lang? Baka masyado na itong malubhang nasaktan. Pinakain ko ito ng 2 piraso. Kumikislap lang sandali tapos nawala rin. Hindi tulad noong hindi pa pinapakain. Ngayon halos hindi na nga nito maimulat ang mga mata. Kung gusto mo, hanapan pa kita ng ibang gamot. Madalas ako sa lugar na ito, maraming daan. Huwag na lang. Baka yun na talaga ang kapalaran. Su kapatid. Sa lungsod ng Ming na ito, gaano nga ba kalalim ang tubig dito? Maaari bang linawin mo para sa kapatid mo? Nakatitig sa akin ang 3 malalaking pamilya. Bawat isa may sariling teritoryo. At ito lang ang lungsod na walang sekta. Sinasabi mo bang hindi malalim? Kahapon lang isinara ang lungsod na ito. Noong una, balak ko sanang magbenta lang ng kaunti at umuwi na. Sayang lang. Ano ang ibebenta? Medyong pusa. Kahapon, kinain nito ang mga sangkap ng gamot at hindi na gumana. Gayunman, napulot ko naman ito. Kapag naibenta, may halaga rin siguro. Uminom pa kayo, uminom pa. Ano bang kalokohan ang pinagsasabi mo? Ihahatid kita pabalik. Pag-usapan na lang natin ito sa ibang araw. Ay, kapatid. Saan ka pupunta? Naligaw ka? Sabihin mo muna sa akin ang isang beses na kapatid kita. Ituturing din kitang kapatid. Pero kapatid, alam ko lang na taga-pamilya Tsu ka. Pero hindi ko alam kung sino ka sa pamilya Tsu. Tara, dumaan ka sa bahay nyo at maupo muna. Song Qinyi. Ay. Huwag kang magtanong ng basta-basta. Ito ang opisina ko. Halika, ihahatid kita sa guest courtyard. Mukhang kunwari lang ang batang ito sa unang tingin. Pati nga pagpasok sa iyong silid-aklatan ay nagawa pa. Ito. Walang masama. Pati sa pusa niya nakatutok. Noong isang araw, kumilos ang matandang pinuno ng pamilya Song. Nagkasagutan kami. Walang nakinabang sa kahit ano. Alam ko na. Bantayan mo lang siya. Huwag mong sirain ang plano ko. Ginoo. Song Qinyi. Pinakialaman niya ang Tianjin Lotus. Nahanap mo ako. Su kapatid. Nandito ka na. Tago. Kapag nakita ako ng matandang ninuno ng pamilya Song, mapapasigaw talaga ako. Hinahabol mo pa ako at binubugbog. Magpakatao ka naman. Huwag ka nang tumakbo. Hindi ka makakatakas sa akin. Niloloko mo ako ng sobra. Makikipaglaban ako sa iyo hanggang kamatayan. Tumakbo ka na naman. Hindi kita kayang talunin pero hindi ako tatakbo. Napakatalino ko talaga. Nasaan ang pusa ko, nasaan ang aking pusa? Kayong mga nasa labas. Lumabas ka at humarap sa akin. Nagkamalay na siya. Nasaan ang aking pusa? Buhay pa siya sa ngayon. Ibalik mo siya sa akin. Ang pusang iyan ay inapo ng Bais. Nasuri ko na siya. Kailangan ko ng isang patak ng dugo mula sa puso niya. Para mailigtas ang buhay ng anak kong babae. Wala na siyang espiritual na lakas ngayon. Ang pagkuha mo ng dugo mula sa puso niya ay pagpatay sa kanya. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Alam ko. Kung alam mo, bakit mo pa ito sinasabi sa akin? Kung gayon, lantaran mong hinahangad ang buhay niya. Wasak na ang kaluluwa ng anak ko. 3 taon na. Sinubukan ko na ang lahat ng paraan.
Wala ni isa ang gumana. Ang dugo lamang mula sa puso ng Baez ang makapagpapatuloy sa buhay niya. Ang buhay ng anak ko, hindi iyon mas mababa kaysa sa buhay ng isang halimaw. Para sa'yo, walang halaga si Xwetuan. Ngunit para sa akin, mas mahalaga siya kaysa sa buhay ng anak mo. Bibigyan kita ng 3 araw para mag-isip. Makipagtulungan ka sa akin. Kapag natapos ang lahat, ibabalik ko sa iyo ang tao at ang pusa. Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Ang pagkuha ng dugo mula sa puso niya ay katumbas ng pagpatay sa kanya. Paano mo siya maibabalik? Ibabalik mo ba sa akin ang isang bangkay? Hahanap ako ng paraan para mailigtas ang buhay niya. Hindi mo siya maililigtas. 3 araw. Kung hindi ka sasang-ayon pagkalipas ng 3 araw, ako mismo ang kukuha nito. Kumain ka muna ng kaunti. 2 araw ka nang walang kinakain. Nasaan ang aking pusa? Nasa haula ng espiritual na pormasyon sa likod bahay. Araw-araw siyang pinupuntahan ng pinuno ng pamilya para tingnan. Buhay pa ba ang pusa? Buhay pa. Mukha lang siyang kalahating patay. May ilang taong nagbabantay sa likod bahay. Bakit mo biglang itinatanong iyan? Nagtanong lang ako ng pahapyaw. Sa ganitong kalagayan ko, ano pa ba ang magagawa ko? Dapat mong pag-isipang mabuti ang sinabi ng pinuno ng pamilya. Pinunong Song, kay tagal nating hindi nagkita. Mukhang mabuti ang iyong kalagayan. Hindi na marunong magpakita ng paggalang ang mga taga-pamilyang Xu. Hindi na nila sinusunod ang mga alituntunin. Isantabi muna natin ang mga alituntunin. May isa lang akong sasabihin. Noong isang araw, dinakip mo ang isang tao. Kaibigan ko ang taong iyon. Kaibigan mo. Nakakulong siya sa piitan ng pamilyang Song. Ibig sabihin lamang niyan, may ginawa siyang bagay na hindi niya dapat ginawa. Ayoko sa taong iyon. Buhay man siya o patay, wala akong pakialam. Maaari mo rin siyang itago. Ang gusto ko ay ang pusa niya. Hindi ko ibibigay ang tao. At hindi ko rin ibibigay ang pusa. Pinunong Song. Pareho nating alam kung ano talaga ang pinagmulan ng pusang iyon. Isang inapo ng Baez. Isang pambihirang kayamanan ng daigdig. Ang nais mo ay ang dugo mula sa puso niya. Ililigtas ang anak mong babae. Kapag naubos ang dugo ng pusa, mamamatay ito. Wala itong silbi sa'yo. Sa halip na hayaang mamatay ito sa mga kamay mo. Bakit hindi mo nalang ibigay sa akin ang buhay na pusa? Mag-aalok ako ng 3,000 mataas na uri ng batong espiritual. Makikinabang ang lahat. Hindi ito ipinagbibili. 5,000. Sinabi ko nang hindi ito ipinagbibili. Sutao. Ano ba ang tingin mo sa pamilyang Song? Pamilihan ba ito na tawaran ng tawaran? Pinuno ng pamilyang Song, pag-isipan mong mabuti. Nakasalalay dito ang balanse ng 3 dakilang pamilya sa lungsod ng Ning. Hindi maaaring isang pamilya lamang ang masusunod. Binabantaan mo ba ako? Nagbibigay lang ako ng isang paalala. Makikinig ka man o hindi, nasa iyo na. Kapatid, huwag ka nang magsalita. Ako yon. Ano ang pakay mo rito? Pupunta ako para iligtas ka. Pero ang kasuotang iyan, parang pamilyar sa akin. Ay, kapatid. Sabi nga nila, hindi kayo magkakakilala hanggat hindi naglalaban. Pawang hindi pagkakaunawaan lamang ang mga nangyari noon. Alam mo rin naman iyan. Matigas ang ulo ni Song Qinyi. Nakikiusap na ako para sa'yo. Pero ayaw niyang pumayag. Gusto ko talaga ang pusa. Hindi ko itinatanggi iyon. Pero pag-isipan mo, kukunin ni Song Qinyi ang dugo mula sa puso nito. Kapag nakuha na ang dugo nito, tiyak na mamamatay ang pusa. Iba ako. Gusto ko lamang na mabuhay ang pusa. Tingnan mo. Kahit paano, mabubuhay ang pusa sa panig ko. May batayan naman tayo para magtulungan. Gusto mo ang pusa pero ayaw mong ibigay sa akin. Anong uri ng pagtutulungan iyan? Sige, uurong ako ng isang hakbang. Ibabalik ko sa iyo ang pusa at bigyan mo lamang ako ng isang balahibo. Ipapasuri ko iyon upang matukoy ang lahi. Kailangan ko lamang makumpirmang taglay nito ang dugo ng Baez. Kapag nakumpirma na, ako na ang maghahanap ng iba pang labi ng Baez. Hindi na kita guguluhin. Niloloko mo ba ako? Sasabihin ko na ang medyo masakit pakinggan. Nakalock ka rito ngayon. Kikilos na si Song Qinyi bukas. Bukod sa pakikipagtulungan sa akin, may iba ka pa bang daang matatahak? Tulungan mo akong makalabas. Maaari mong ipasuri ang balahibo. Pero hindi maaaring lumayo sa akin ang pusa kahit isang hakbang. Kasunduan. Putulin ang selyo rito. Luluwag ang mga tatak na nagsasara sa espiritual na lakas sa bakal mong singsing.
Ang natitira, ikaw na ang bahala. Hindi ako maaaring magtagal dito. Bukas ng gabi sa oras ng daga. Sa kanlurang pader ng likod bahay ay may siwang nakasinlaki ng butas ng aso. Ilalayo ko ang mga bantay roon. Dumaan ka roon palabas. Tumigil ka. Basta manatili kang ligtas, ayos na yon. Hindi pa nagkaroon ng pagkakataon si Song Qingyi na kunin ang dugo mo. Tungkol naman kay Xutao. May utang pa akong 1,000 sa kanya. Itatala muna natin ang utang na ito. Magtago muna tayo rito ng 2 araw. Kapag gumaling na ang sugat ko, saka natin pag-isipan ang susunod na hakbang. Hindi ito pag-aari ng pamilyang Song. Suetuan. May hardin ng mga halamang gamot dito. Hindi ko alam kung sino ang nag-iwan nito. May isang halamang buhay pa sa sulok. Hindi ko pa nakikita ang ganitong uri. May espiritual na lakas pa pala ang halamang gamot na ito. Pero kanino bang angkan ang lugar na ito? Parihabang tanso ang tanda ng angkang Tsu. Hugis patalim naman ang tanda ng angkang Song. Kung gayon, ang ukit sa espiritual na damuhan ay ang angkang Chen. Matanda. Nais kong makausap ang pinuno ng inyong angkan. Alin namang pinuno ang nais mong makausap? Isa lamang akong naglalakbay na malayang cultivator. May nais akong sabihin mismo sa pinuno. Hindi nakikipagkita ang pinuno sa mga estranghero. Ano ba ang iyong pakay, sabihin mo sa akin? Ako na ang maghahatid ng iyong mensahe. Nasa isang abandonadong minahan ako sa labas ng lungsod. Nakita ko roon ang sagisag ng angkang Chen. May hardin ang halamang gamot sa loob ng yungib. Hindi pa ito lubusang namamatay. Sa palagay ko, mas mabuting sabihin ko ito mismo sa pinuno. Maghintay ka. Huwag kang aalis. Pumasok ka. Hinihintay ka ng pinuno sa likod na patio. Pinuno ng angkang Chen. Maupo ka. Sinasabi mong nakita mo ang minahan ng angkang Chen. Sa kanlurang dalisdis sa labas ng lungsod. Matagal nang abandonado ang minahan. Ngunit may hardin ng halamang gamot sa loob. Hindi pa tuluyang patay. May isang halamang buhay pa. Anong uri ng halaman? Maging tiyak ka. May ginintuang bunga sa tuktok. Kahit baligtarin ko pa ang utak ko, hindi ko matukoy kung anong antas iyon. Gyuan grass. Para saan ginagamit ang gyuan grass? Para ibalik ang kaluluwa ng isang halimaw. Pinuno ng angkang Chen, nakatitiyak ba kayo? Tiyak ako. Ang halamang iyon ay itinanim ng aking mga ninuno. Itinago nila yon upang magamit kapag kinakailangan. Matapos abandonahin ang minahan. Lagi kong inakalang matagal na itong namatay. Hindi ko inakalang buhay pa pala ito. Pinuno ng angkang Chen, nais ko ang halamang iyon. Magbanggit kayo ng kapalit na halaga. Gusto mo? Bakit ko yon ibibigay sa'yo? Mga batong espiritual. Magbanggit kayo ng halaga. Kung kulang, hahanap ako ng paraan para madagdagan. Hindi ko kailangan ng mga batong espiritual. Kung gayon, ano ang nais niyo? Tulungan niyo akong gawin ang isang bagay. Nasa kamay ni Song Qingyi ang isang bagay na pagmamay-ari ng angkang Chen. Isang minanang platong panganyo. 3 taon na ang nakalipas nang maagaw niya iyon sa pamamagitan ng panlilinlang. Kung maibabalik mo iyon, mapapasa iyo ang gyuan grass. Ang angkang Song. May alitan ba kayo sa angkang Song? May kaunti at hindi rin naman maliit. Kung gayon, lalong mabuti. Ano ang hitsura ng platong panganyo? Saan ito nakalagay? Bilog na plato. Gawa sa tanso at kasing laki ng palad. May 64 na ukit ng mga pormasyong nakaukit sa gilid.
Itinago ni Song King iyon sa lihim na lagayan sa kanyang silid-aklatan. Karaniwan, hindi niya iyon inihihiwalay sa sarili ng higit sa 10 li. Ang lihim na lagayan sa silid-aklatan. Nakapasok ka na pala sa tahanan ng Angkang Song. Ilang araw akong ikinulong roon. Kakakalabas ko lamang. Malaki ang tapang ng kabataan. Ibalik mo ang platong panganyo. At ibibigay ko sa iyo ang Gyuan Grass. Ngunit may isa akong kondisyon. Hindi dapat malaman ni Song King na ang Angkang Chen ang nasa likod ng lahat ng ito. Kailangan pa ring mapanatili ang dangal ng 3 angkan. Hindi niya iyon malalaman. Sa loob ng 3 araw, dinala ko na sa iyo ang formation disk. Sige, hihintayin ko ang balita mo. May kakaiba sa batang ito. Kapatid, tunay ngang malaki ang tapang mo. Hinahanap ka ngayon ni Song King sa buong lungsod ng Ning. At nagagawa mo pang maupo rito at uminom ng tsaa. Kung gusto niya akong hanapin, hayaan mo siya. Wala naman akong ginagawang masama sa pag-inom ng tsaa. Nasa iyo pa ang pusa. Nasa akin. Kung gayon, ano ang pakay mo sa pagpunta rito ngayon? O dahil ba yon sa nangyari sa balahibo noong nakaraan? Isantabi muna natin ang usapin tungkol sa balahibo. Napunta ako rito ngayon upang pag-usapan natin ang isang higit na malaking pakinabang. Magsalita ka. Nakikinig ako. Sa lihim na lagusan ng silid-aklatan ni Song King, may isang sinaunang formation disk. Gawa sa tanso at kasing laki ng palad. May nakaukit na 64 na formation rune sa gilid. Magkano ang halaga ng bagay na ito? Hindi na kailangang sabihin ko pa sa'yo. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Nang umalis ako roon, nasiyasat ko na ng mabuti ang mga lihim na ayos ng pamilya Song. Nasaan ang silid-aklatan? Saang direksyon nakaharap ang lihim na lagusan? Ilang pangkat ang nagpapalitan ng pagbabantay? Alam kong lahat ang mga yon. Ano ang balak mo? Papasok ako sa pamilya Song. At kukunin ang formation disk na yon. Tulungan mo akong lumikha ng kaguluhan sa pangunahing tarangkahan. Upang malihis ang atensyon ng mga bantay. Kapag nagtagumpay ang lahat, mapapasa iyo ang formation disk. Mapapasakin. Isusugal mo ang buhay mo para magnakaw. At pagkatapos ay basta mo na lamang itong ibibigay sa akin. May ganito bang kabuting pakinabang sa mundo? Hindi ko kailangan ng formation disk. May iba akong pakay sa pagpasok doon. Kukunin lamang natin ang kailangan ng bawat isa. Walang magkakautang kaninuman. Huwag mong sabihing balak mong iligtas ang pusa. Sandali, hindi ba nasa iyo na ang pusa? Walang kinalaman ang pusa rito. Huwag mo nang pakialaman ang gagawin ko. Sabihin mo na lang kung gusto mo ang formation disk o hindi. Kailan tayo kikilos? Bukas ng gabi. Bigyan mo ako ng mapa ng depensa ng pamilya Song. Ako na ang papasok. Ikaw na ang bahalang palakihin ang kaguluhan sa pangunahing tarangkahan. Maibibigay ko sa iyo ang mapa. Pero paano kung mahuli ka? Kapag nahuli ako, wala kang pananagutan dito. Hindi kita isusumbong. Kasunduan. Ano ba talaga ang pinaplano ng batang ito? Ikatlong taon mula nang mabasag ang kanyang kaluluwa. Paminsan-minsan lamang nagigising ang kanyang kamalayan. Kadalasan ay wala siyang malay. 7 pamamaraan na ang sinubukan, ngunit walang bisa. Ang natitira na lamang ay ang dugo ng puso ng isang dakilang halimaw. Kung may iba pa sanang paraan, hindi ko sana siya itinulak hanggang sa puntong ito. Ikaw na naman. Napakabilis namang kumilos ni pinuno ng pamilya Song. Napakalaking kaguluhan sa pangunahing tarangkahan. Ngunit hindi ka pa rin ito napaalis. Alam ko kung ano ang nangyayari sa sarili kong tahanan. Batid ko kung alin ang mahalaga at kung alin ang maaaring ipagpaliban. Lumabas ka mula sa aking silid-aklatan. Ano ang kinuha mo? Ibalik mo iyon. Hindi ko ibabalik. Sumyuhi. Mabuti. Napakabuti. Walang mali. Ari ito ng pamilya Chen. Buong buo at walang anumang pinsala. Narito na ang kailangan mo. Kumusta naman ang Gyuan Grass? Ano ang pagmamadali, sumunod ka sa akin? Narito na ang Gyuan Grass.
Ngunit may isang bagay akong kailangang linawin sa'yo. Ano yon? Maaaring ayusin ng Gyuan Grass ang espiritual na kamalayan ng isang nilalang na halimaw. Tama yan. Ngunit may isang kondisyon. Kailangang may natitira pang kahit kaunting kamalayan ang mismong nilalang na halimaw. Kung tuluyan nang naglaho ang kamalayan ng pusang iyan, walang saysay ang pagpapakain dito ng damong ito. Nakipag-ugnayan pa siya sa akin ilang araw na ang nakalipas. Mahina ang tinig niya. Ngunit nakapagsalita naman siya. Kung gayon, may pag-asa pa. Gamitin agad natin. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Ang espiritual na kamalayan ay ganito. Sa bawat araw na lumilipas, lalo itong humihina. Hindi na ito makapaghihintay. Maraming salamat, pinuno ng pamilya Chen. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Patas na kalakalan lamang ito. Kanya-kanya tayong nakakuha ng ating kailangan. Batang lalaki. Hindi basta susuko si Song Qinyi. Mabuti pang umalis ka agad sa lungsod ng Ning. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataong harangan ka. Alam ko. Ang inay mo, hayaan mo akong matulog pa ng kaunti. Sa wakas, nagising ka rin. Huwag mo akong yakapin ng ganoon kahigpit. Hindi ako makahinga. Nakakapagsalita ka na ba? Huwag kang magulat ng sobra. Ano ang kalagayan mo ngayon? Gaano karami na ang naibalik mong espiritual na lakas? Pinatatag ng Gyuan Grass ang espiritual mong kamalayan. Hindi na ito patuloy na magkakawatak-watak. Ngunit ang espiritual na lakas mo, wala pa rin. Halos mamatay ako pero kaya ko nang magpadala ng mensaheng espiritual. At madama ang mga aura sa paligid. Huwag mo munang isipin ang pakikipaglaban. Kung gayon, paano ako lubusang makababawi? Bumalik tayo. Saan tayo babalik? Sa yungib na kinalaglagan mo noon. Sa lugar kung saan ako sinalyuhan. Nandoon ang pinagmumulan kong kapangyarihan. Matapos mabasag ang selyo, malamang ay may natitira pa roon. Kapag bumalik ako at nasipsip yon, makababawi ako. Nandoon pa rin ba si Qiuanshan? Maaaring naroon siya, maaaring wala. Ngunit nagkataon namang. Noong araw na yon, nakataka siya. Kung makita ko siya sa pagbabalik natin, ako mismo ang tatapos sa kanya. Ngunit mag-ingat ka. Bawal kang mamatay. Kapag namatay ka, masasayang ang lahat ng pagsisikap ko nang iligtas ka noon. Engan. Maaaring ituring ng tapos ang usapin sa lungsod ng Ning. Napaglaruan ko sina Song Qinyi at Su Tao. Matatagalan bago sila makabawi. Umalis tayo habang may pagkakataon. Napakatagal na ng ating paglalakbay. Malay mo, makalusot ka na sa susunod na antas. Hindi lang kaunti ang kulang. Ikaw ang patuloy na pumipigil dito. Hindi ganoon kadali ang paglagpas sa antas. Kung sapat na ang isang gabing pag-upo para makapasok sa huling yugto. Napakadali naman ng pagsasanay sa espiritual na daan. Ang ginawa mo sa buong paglalakbay na ito ay hindi pagsasanay. Itinulak mo pasulong ang sarili mo kapalit ang buhay mo. Matagal nang puno ang espiritual mong lakas. Hindi pa lamang panatag ang puso mo. Hindi ko mapanatag ang aking puso. Sa tuwing naaalala ko ang itsura ng ama kong nakabulagta sa may pintuan. Ito ang iyong pagsubok sa kapalaran. Kailangan mong malampasan ang pagsubok na ito bago ka makasulong pa. Kung hindi, mananatili ka na lang habang buhay sa nakaraan. Mabubuhay sa nakaraan. Hawakan mong mabuti ang espada. Tandaan mo. Kapag bumubunot ng espada, hindi dapat pabago-bago ang kamay. Balang araw, magiging napakalakas ko. Magiging pinakamalakas sa buong mundo. Nguy! Ano ang itinago mo sa manggas mo? Nagkakamali ka ng tingin. Kung ganoon, ang candy sa gilid ng bibig mo. Nagkamali rin ba ako ng tingin? Kung ganoon, paghahatsyan natin ito. Hindi na ito may tuturing na palihim kong pagkain, di ba? Itay, inay. Itay, inay. Itay, inay. Nguy! Huwag kang lumapit. Huwag kang lalapit. Inay. Kumakanlong ang pamilya Su ng masasamang cultivator. Alinsunod sa batas ng sekta, lilipulin sila rito mismo. Huwag. Qiuanshan. Tiyak na pupugutan kita ng ulo.
Huling yugto ng Foundation Establishment. Ayan, mas mukha ka ng mandirigma. Kanina, muntik ka nang mapasok sa demonyakong landas. Hindi masama. Napaglabanan mo ang demonyong nasa puso mo. Ang espiritual na lakas na ito. Elder. May tao sa labas. Pumunta ka sa paligid at tingnan mo. Huwag mong gulatin ang ahas sa damuhan. Kung napadaan lang sila, hayaan na. Swetuan. Nasa ibaba pa ba ang pinagmumula ng lakas mo? Narito. Kumakalat sa batong pader ng selyo. Medyo makapal. Kung ganoon, bumaba muna tayo. Elan. Ito na mismo. Kilala pa rin nila ako. Magsimula na tayo. Ikaw na ang pumunta. Meow. Bumalik na silang lahat. Mabuti. Elan. Ano ang susunod? Patayin si Qiuanshan. Alam ko. May plano ako kung paano natin siya mahahanap. May dumating. Dalawa sila. Mabigat ang masamang aura nila. Sino kayo? Sandali. Ikaw ba ang batang taga-pamilyang Su na binanggit ni Elder Qi? Tauhan ni Qiuanshan. Kumusta ang huling yugto ng Foundation Establishment? Ayos lang. Nandoon si Qiuanshan. Sa lugar ng bitak ng selyo. Ngunit ano? May isa pang bagay sa tabi niya. Pamilyar ang aura nito. Sino? Isang ipinagbabawal na nilalang. Muli niyang pinakawalan ang bagay na yon. Iba ito. Mukhang mas malakas ito. Kumusta, sigurado ka bang kaya mo? Noong nasa kasagsagan ako, isang kamay lang ang kailangan ko para talunin siya. Isang kamay lang ay sapat na. Paano naman ngayon? Isang kamay pa rin. Kung ganoon, si Qiuanshan ang bahala sa akin. Sinipsip niya ang itim na enerhiya mula sa lamat. Mas mahirap siyang kalabanin kaysa dati. Pag-isipan mong mabuti. Nakapagpasya ka na ba? Tara. May tao sa unahan. Masasamang cultivator. Hindi. Kakaiba ang aura niya. Para siyang buhay pero wala siyang malay. Ang taong ito ang ninuno ng pamilyang Song. Hindi ba nasa antas siya ng Golden Core? Paano nangyari iyon? Kilala mo siya? Noong panahong nawalan ka ng malay. Siya ang nagsabi sa akin na may paraan ng pagpapagaling sa lungsod ng Ning. Sinabi rin niyang hulihin niya si Qiuanshan at ibabalik dito. Pero ngayon, nilamon na siya ng masamang enerhiya. Wala na ang kanyang kaluluwa. Isang hungkag na katawan na lamang ang natira. May espiritual na lakas pa siya. Malaki ang ibinaba ng kanyang antas ng cultivation. Tabi. Matagal na siyang patay. Umalis na tayo. May iba pa sa likod ng bundok. Hindi ko akalaing maglalakas loob ka pang bumalik. Hindi ba gusto mo akong mamatay noon pa? Nakabawi ka na pala. Bawal na pamamaraan. Iyan lang ang nailabas mo. Nagkita na naman tayo. Base. Mayroon ka palang 2 anyo. Lene. Noong nakaraan, nahuli mo ako dahil hindi ako nakahanda. Ngayon, ikaw naman ang babalik sa yungib sa bundok. Noong nakaraan, ako ang nagpabalik sa iyo. Wala ring magiging sorpresa ngayon. Isang nasa huling yugto ng Foundation Establishment. Isang halimaw na kagagaling lamang sa pagkakabawi. Bakit niyo iniisip na tiyak na ang tagumpayin niyo? Kung gayon, subukan niyo.
Nanghina ka. Patawarin mo ako. Nakikiusap ako sa'yo. 37 buhay. Impossible. Hindi maaari. Huwag mo akong patayin. Nakikiusap ako sa'yo. May masasabi akong lihim sa'yo. Gusto mo bang malaman? Itabi mo na lang iyan para sabihin kay Haring Yama. Walang silbi. Mabuti nang masira. Mas kaunti ang magiging abala ko. Lumabas ka. Umatras. Ano? Ano ba talaga ang bagay na ito? Bakit naging dalawa pa ang tao? Ikaw. Mabuhay ka. Maghintay ka. Tutulungan kita. Saan makatatakbo ang isang nasa yugto ng foundation establishment? Pagkatapos kitang patayin, isa lamang siyang tupang naghihintay katayin. Ang dami mong satsat. Ang bais na laging nagtatagumpay. Totoong mas malakas ka kaysa dati. Pero nag-iisa ka lamang. Hindi pa rin ito sapat. Sa akin mapupunta ang nasa ibaba. Wala ka nang matatakbuhan. Nakakatuwa naman. Magtago ka pa ng kaunti. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makatatagal. Dalawa laban sa isa. Talagang mataas ang tingin nyo sa akin. Masyado ka ring madaldal. CJ, kung ganoon, hindi na rin ako magpapakabait. Ha? Ulitin ko sa huling pagkakataon. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Ha? Kakabawi mo pa lamang. Kahit nasa sukdulan ng iyong lakas, imposibleng magkatawang tao si Vice. Imposible yan. Hindi ko maintindihan. Bumalik ka sa ilalim ng lupa mo. Base.
Kapag nag-aaway kayo, maaari bang isipin niyo ang kawawang baguhan? Nauunawaan ko na. Sinusunog mo ang sarili mong espiritual na lakas. Pero, gaano ka pa katagal makapagtitiis? Lumalaki pa rin siya. Swetuan. Kailangan kong manalo. Mamatay ka. Ngayong araw, lulupigin kita. Napakadaldal mo. Halos hindi ka na makatayo. Iniisip mo pa ring selyuhan ako. Dapat alam mong hindi mo ako kayang patayin. Samantalang ikaw, matagal nang ubos ang lakas. Sa kasalukuyan mong lakas, hindi ako kayang ikulong ng pormasyong ito. Hindi maaari. Ano ang ginawa mo? Tiyak na makababalik ako. Kumusta ka? Ayos lang ako, medyo pagod lang. Gusto kong matulog sandali. Swetuan, hindi ka maaaring matulog. Hindi ako maaaring matulog. Paano kung makatulog ka at hindi ka na magising? Hindi naman ako mamamatay. Inaantok lang ako. Gusto ko lang magpahinga sandali. Buhay ka noon para lamang patayin siya. Wala na siya ngayon. Hindi mo na ba alam kung ano ang gagawin mo? Mukhang ganoon na nga. Maliwanag na ang langit. Hanggang kailan mo balak maghintay? Maghanap muna tayo ng lugar at magpahinga ng isang araw. Bukas na natin pag-isipan. Ano ang pag-iisipan? Ang susunod nating gagawin. Bakit nagbalik ka na naman sa dating anyo? Nakakapagod maglakad bilang tao. Sakto ang balikat mo para higaan. Tamad ka lang talaga. Tumahimik ka. Bilisan mo. Gutom na ako. Sige, kumain muna tayo. Swetuan, bakit iba ang boses mo sa anyong tao kumpara sa tunay mong anyo? Talaga ba? Pero sa palagay ko, mas kaibig-ibig pa rin ang boses ng tunay mong anyo. Mas bagay yun sa iyong anyo at ugali. Naglabas ng gantimpala ang Xu at Song families para hulihin ka. Mahalaga ka na ngayon. 200 para sa'yo. 100 para sa akin. Saan mo naman nasabing mas mahalaga ka sa akin? Kapatid, parang kamukha mo ng kaunti ang taong nasa wanted poster. Parang kalbo. Hindi ko masasabing eksaktong magkamukha siya at ang nasa larawan. Ang masasabi ko, wala silang kahit kaunting pagkakahawig. Bukod pa roon, tingnan mo kung gaano siya kapangit. Mas gwapo pa ng sobra ang nasa wanted poster kaysa sa kanya, hindi ba? Kapatid, ano ang pangalan mo? Suksetuan. Para sa akin, kamukha pa rin niya. Kamukha ng ano. At kahit ipagpalagay pa natin ang pinakamasama. Kahit ikaw ngayon, hindi mo pa rin siya matatalo. Tama rin.